What's up guys, dito na tayo sa bukid, mga magsasaka. Ayan guys, what's up guys, makikita natin ang mga rice harvesting machine. Ayan guys, dala-dalawa pa. At yan, ganito guys ang mga paraan o proseso ng mga harvesting machine na moderno ngayon guys. Ito ang mga bagong modern technology sa pag-harvest ng mga palay guys. Ayan, at makikita natin, ayan, magkasunod pa ang dalawang harvesting machine, at ang tawag na dito ay mga reaper. Ayan guys, ito ay matatagpuan na sa Luzon guys. Marami ng reaper machine dito sa Luzon, dito sa Pilipinas. Ayan guys, at isang rice cooler na rin natin na mayroon ng ganyan ay ang Isabela. Ayan guys, Isabela, Nueva Ecija. Marami din guys na ganyan sa Nueva Ecija. Ganyan guys ang ginagamit na nila sa Nueva Ecija at Isabela. At mayroon na rin dito sa Abra, mayroon na rin doon sa Nueva Vizcaya, mayroon na rin doon sa Ifugao guys. Ganyan guys ang proseso ng pag-harvest ng palay ng mga reaper machine na ito. At makikita natin guys na ang mga palay ay golden yellow na, at ang bukid ay walang tubig guys, kaya ganyan kabilis nilang mag-harvest. Ganyan guys, at makikita natin ang tawag na pinuputol niya ang palay at pumapasok sa loob. Paglabas niyan ay butil na ng palay na nakasako guys. Ayan, ayan, ganyan kabis ang ating technology sa agriculture guys. Ayan, kaya kahit na napakaluwang na ang mga bukirin dito sa bandang Luzon, ay magaan na sa mga magsasaka ang kanilang pag-harvest ng mga palay guys. Ayan, malabas na sa machine ay butil na ng palay, at yan sinasako na lang guys, nalalagay na sa mga sako. At yan, nakikita lang guys, nagkalat na ang mga sako-sako ng mga palay. Ayan guys, ang bilis guys, ganyan talaga bilis pagka ang bukirin ay wala nang tubig. Dry guys, dry ang bukid na ganyan guys, wala nang tubig, at hindi na nababalaho, hindi na nahihirapan ang mga machine sa pag-harvest guys. Mabilis na rin silang tumakbo dahil walang balaho, hindi na nababalaho ang mga reaper machine. Ayan guys, ganyan kabilis guys mag-harvest ang mga reaper machine, rice harvesting machines ngayon guys. Ganyan kabilis guys. Ayan, magkasunod pa yung dalawa. Ayan, nakikita rin guys ang mga sako sa gilid ng machine. Doon repack, doon may impake ang mga butil ng palay guys. At patapos na itong isang party guys. Ayan, ang umpisa na naman guys, isang reaper machine. Ayan, nakikita natin guys, mayroong umiikot sa harapan niya, at yan ay ang gamit niyan guys ay sinisikot niya ang mga palay para pumasok sa loob pagka putol na ang palay. Ayan.
hindi matatapon guys ang mga palay. Pumapasok sa loob guys. Ayan. Ang mga pinuputol niya. Ayan guys. Yan ang isang moderno na pag-harvest guys. Mayroong umiikot sa harapan niya. Magtutulak sa mga palay na papasok sa loob na naputol na ang mga palay guys. Ayan ganyan guys. At mayroon pang isang klase guys na ganyan din kalaki na harvesting machine. Makikita natin dito guys na ibang style din. Walang umiikot sa harapan niya guys. At makikita natin mamaya, ipapakita ko dito sa video kong ito ang isang modernong reaper machine. Kung paano magputol ng mga palay yung isang reaper machine guys. Ayan guys, ang mga na-harvest na butil ng palay. Ayan. Hahakotin na ng isang traktor. Ayan guys. Maswerte guys itong bukid na to dahil wala siyang tubig. Dry ang lupa guys, kaya hindi nahirapan ang reaper machine na mag-harvest. Ayan guys, mabilis. Ayan, nagkalat na ang mga sako ng palay, nakasak na butil ng palay. Ayan guys. Kahit gaano kaluwang ng mga bukid natin, ay talagang mabilis ang pag-ani guys. Ayan guys, ito na yung isang reaper machine o harvesting machine na bago na naman guys, bagong modelo ang proseso niya. Makikita natin guys, sa harapan niya ay walang umiikot na kagaya ng naunang reaper machine o harvesting machine na pinakita ko dito sa video ito. Ayan guys, makikita natin sa harapan niya walang umiikot guys sa harapan niya. Ayan guys. Ayan. Mabilis din ito guys na reaper machine. At tractor din ito guys na harvesting machine. Guys, ayan guys, makita nyo harapan niya yan guys. Ayan, walang umiikot na kagaya ng naunang dalawang pinakita ko guys sa video nito. Ayan, puputulin niya guys at papasok na sa loob ang mga naputol na palay. Ayan guys, ayan, makikita natin. Ayan, yan ang isang moderno naman guys na pag-harvest ng mga palay. Ayan, walang umiikot sa harapan niya na magkahakot ng naputol na puno ng palay. Ayan ang guys, napakaluwang na naman yan. Ayan, malawang na naman yan na harvest niya. Ayan guys, at maluluwang ang mga bukid dito guys, kaya kailangan nila ang harvesting machine na kagaya ng tractor guys. Reaper ang tawag nila dyan guys. At yan ang nag-phase out na naman sa mga manual labor dito sa Pilipinas. Nawalan na ng hanap buhay ang mga manual labor. Nawalan na silang trabaho. Kaya panoorin natin guys itong bagong moderno na reaper machine kung paano magtrabaho guys. Mayroon tatlong
klase ng tractor guys na ipapakita ko dito na harvesting machine. Ito yung mga tractor guys. Tractor ang tawag nila dito dahil ang mga gulong niya ay mga gulong ng mga tractor guys, kaya yung gulong ng mga bulldozer, ganun guys. Ang tawag doon ay track link ang tawag na yung mga gulong nila guys, na puro bakal, hindi goma ang mga gulong nila guys. At yun ay kahit na malambot ang mga lupa ay makatakbo pa rin guys, dahil ang mga gulong niya ay parang gulong ng mga bulldozer. Ayun guys, puro bakal at talagang kumakapit ang mga gulong guys, kahit malambot ang lupa, kahit may tubig. Sa harvesting time na ito guys ay ipapakita ko pa ang isang reaper o harvesting machine na tractor, kung paano mag-ani o mag-harvest sa isang palayan na ang tubig ay hanggang sa hita, napakalalim guys ang tubig ng palayan na ipapakita ko dito. At makikita natin dito na kung paano mag-harvest ang isang reaper machine kahit may tubig na napakalalim guys. Ayan. At ito guys ang isang moderno na reaper machine, walang umiikot sa harapan niya, pero kaya niyang putulin at i-treasure ang mga palay guys. At ang palay guys ay hindi sinasako dito sa loob ng reaper machine, kundi ini-imbak niya sa loob guys. Mayroon siyang stock room sa loob ang reaper machine na ito. At pwede rin ito guys sa palayan na may tubig, basta lang ang mga palay ay nakatayo pa guys, hindi na nakahiga, nagdala ng maaring malakas na hangin, ganun guys. Dahil dito ay makikita nyo guys ay mayroong siyang pipe sa taas na puti, at yun guys ay ang pipe na dadaanan ng mga botil ng palay, at ililipat niya yan guys, dadaan ng mga na-imbak sa stock room niya na botil ng palay, at ililipat niya sa ibang tractor guys na nagkahakot ng mga palay. Ayun guys, makikita natin, ipapakita ko mamaya guys kung paano niya ilipat ang mga palay sa loob ng stock room ng reaper machine na ito guys, dahil sa kanyang tubo ay makikita dun guys kung paano lilipat ang mga palay sa isang truck guys na magkahakot ng mga palay. Ito guys ay paraan para kahit may tubig guys, ang palayan ay kaya niyang harvestin, kaya niyang anihin at may tubig guys, at hindi mahirapan ng mga tao na magsako-sako na ng mga palay, dahil pag may tubig na guys ay mahirapan talaga ang pag-imbak ng mga sako guys, mga sako na palay. Kaya ginawa na ng paraan ay gumawa sila ng stock room na sa loob ng reaper machine na ito, at doon may ipon lahat ang mga palay guys. Ayan, nakita nyo guys ang puti na tubo sa taas, yun guys ang lagusan ng palay, ng botol ng palay guys, pag ililipat na sa ibang sasakyan guys na tagahakot ng palay. Ayan guys, ito ay bukirin na wala ng tubig guys, kaya
hindi man siya mahihirapan sa pagtakbo dahil hindi na nababalaho ang mga track link, ang mga gulong niya na parang gulong ng mga bulldozers. Ayan guys, track link ang tawag niya dun guys sa mga gulong niya na parang gulong ng bulldozer guys. Ayan. Pero kahit gano'n ang mga gulong niya, mabibilis guys ang mga machine na to, na harvesting machine, tumakbo guys. Ayan, nakikita natin guys, malapit ang matapos itong isang kahon naman ito ng palayan. Ayan, ganyan guys, asenso ang ating agricultural proseso ngayon guys. Ayan guys, napakabilis ang asenso ng agricultural natin. Ayan guys, wala nang kahirap-hirap ang mga magsasaka sa pag-aani ng kanilang mga palay. Ayan guys, nakikita na natin yan ang isang truck na maghihintay at doon na ililipat ang mga butil ng palay na galing sa stock room ng reaper machine guys. Ayan ang isang elf at yan na isasako na ang mga palay guys. Yan, ililipat na dyan. Yan ay magandang design guys ng reaper machine, lalo na pag ang bukirin ay may tubig. Kasi pag ang bukirin guys ay may tubig, dahil hindi mo naman may iwasan na hindi magkatubig guys, dahil ayan ay mga irrigated lands, irrigated farm, laging may tubig yan guys. Lalo na pag ang katabi niya mga bukid ay kailangan pa ng tubig, kailangan pang supply na tubig. Ganyan guys, ayan, hindi mo maiwasan guys na magkakatubig ang mga palayan na pwede nang anihin o i-harvest na ng mga reaper machine. Ayan guys, at ililipat na lahat ang mga nasa reaper machine na hinarvest niya kanina. Nakikita natin guys, yan tumutulong na ang palay guys. Yan sa isang sakong malaki. Ayan guys, ayan, at mayroong isang taong nag-assist. Ayan, at ilipat na guys ang nasa stock room niya. Ayan, magka-harvest na naman. Ito tuloy na naman niya ang pag-harvest guys. Yan, panoorin natin lang guys itong mga proseso ng mga reaper machine o rice harvesting machines. Kasi may tatlong klase dito guys na rice harvesting machine. Yan, makikita natin sa video nito. Ganito ang buhay na ng mga taga-probinsya na magsasaka guys. Umasenso na, puro na machinery ang gumagawa, hindi na napapagod ang mga bubukid. Ayan guys, nakasako na at ang huling gawain na lang guys ay ibibilad na lang sa araw ang mga butil ng palay para magiging crispy, para handa ng gilingin na naman ang mga gilingan ng palay. Ayun guys, yan guys ang proseso ng mga palay ng mga magsasaka dito sa probinsya ng mga rice granary dito sa Luzon. Isang rice granary guys na malawak ang talagang rice farm nila ay ang Isabela at Nueva Ecija.
Ayan guys. Ayan guys, malapit na matapos ang isang kahon na naman ng rice field. Ayan guys, ang bilis guys. Kikita nyo naman pagka harvesting, walang maraming tao na kailangan, maraming kailangan manual labor na mag-harvest. Hindi kagaya nung unang panahon guys, sa harvesting puro manual labor guys, maraming tawang kailangan dahil sila magpuputol ng mga palay, at pagkatapos nilang magputol ang mga palay ay iiponin nila, itatambak nila ng isang lugar at hanggang sa mataas na guys, naipon na palay na naputol, at doon guys ay ang gagawin na ay iti-treasure na rin guys. Iti-treasure na yan. At ngayon guys ay nakita natin ay patapos na guys. Ayan, patapos na guys. Pag-harvest nito reaper machine. Ayan guys. Ayan. Mayroon pa ngayon guys. Mayroon pa isang linya. Ayan. Ayan guys, kabilis yung pag-harvest ng isang machine. Rice harvesting machine. Ang tawag dito guys ay reaper. Ayan, isang linya na lang at tapos na guys. At ang susunod na ipapakita ko rito sa video nito guys ay ang gaano ka-importante ang mga reaper machine dito sa rice granary. Lalo yung mga matubig guys na bukirin, malalim kahit hanggang dito sa hita natin ng lalim ay kaya pa rin ng reaper machine. Ito susunod na papakita guys. Yan, tapos na guys. Ayan guys, ayan, ito na ang susunod na video kung gaano mag-harvest ang isang reaper machine sa kahit may tubig na malalim guys. Ayan. At talagang napaka-importante talaga ang reaper guys. Dito makikita guys. Ayan. At ito pa ang isang maganda guys dito sa mga reaper machine, kahit na ang mga palay guys ay nakahiga na. Ayan guys, nakahiga na ang mga palay, ay kaya pa rin yung harvesting guys. Kaya pa rin dukutin ang mga nakahigang palay na. Ayan. Kasi malakas ang hangin at pinahiga na ang mga palay, kaya na guys na dukutin ang mga palay na nakahiga na. Yan ang isang ikaganda rin ng mga harvesting machine ito na reaper, kubota. Yan, mga tractor guys. Papakita natin dito guys ang pag-harvest nila sa isang nakahiga na palay. Yan guys. Ayan.
Kikit na natin guys. Yan na guys, nakahiga. Yan, nakahiga na guys ang mga palay na yan. Ayan. Nakahiga guys. Dudukutin niya ang mga palay guys kahit nakahiga. Ayan. Ayan, malapit na matapos. Ayan. Ayan guys, mga palay nakahiga. Ayan guys. Ayan guys, nakahiga. Ayan, mga palay nakahiga. Ayan. Tutukutin at ang dudukot ay yung umiikot na yun guys sa harapan niya. Yan kasi may parang daliri niya guys na magtutulak o kakawitin niya guys ang mga nakahiga. Ayan guys. Kaya maganda rin ang design ng mga ito guys, ang mga gumagawa ng mga ripple machine. Maganda itong naisip nila guys na pag harvest sa mga palay guys. At ang pinaganda nito ay ang mga gulong niya guys ay hindi nababalaho kahit malambot ang mga lupa o kahit maraming tubig guys. Ang mga palayan kaya niya pa rin mag-harvest kahit mayroong tubig. Ayan, tapos na guys ang isang linya naman ay isang kulong ng bukirin. Ayan. Ayan, tapos na. At pupunta na sa bandang lugar na binibagsak na naman ang mga nakasako ng palay guys. Ayan. Yan, ito na guys ang susunod na video. Ayan na yung mga inani guys na nakasako at hakot na ng isang traktor. Ayan, maghahakot na mga traktor ng mga palay guys na nakasako na. Ayan, nasinako kanina na inani ng isang reaper machine. Ayan guys, panoorin lang natin kung paano ang buhay ng mga magsasaka sa probinsya. Ayan guys, ang buhay nila ngayon. Hindi na kailangan ng mga maraming labor. Puro machineries na guys ang ginagamit. Kaya ngayon ginagamit na ang traktor. Ayan guys, gaya yan, traktor na guys ang maghahakot ng mga palay na nakasako na. Ayan, nakikita natin guys. Ayan, hahakotin na niya lahat ang mga binagsak ng mga reaper machine kanina. Ayan, hindi na mahirapan ang mga tao sa hahakot ng mga nakasakong palay guys, dahil isang traktor na naman ang nagkakarga. Ayan, ang magta-transport guys. Ayan, at yan ang susunod guys ay sa mga palay na hinakot na yun ay dadalhin na sa drying station guys. Idadry na nila yan. Maaaring ibilad nila sa araw
Ilog nila sa drying station guys. Ayan guys, para hindi masira kung sakali man na pinatay nila guys, sakali man na yan guys, marami nang may karga ang traktor na tagahakot at yan iuwi na, ita-transport na guys. Ayan, kita nyo naman guys kung gaano kalalim ang mga gulong na gulong ng mga traktor. Ayan guys, ang lalim, lambot ng mga lupa pero kaya niya pa rin, umiikot pa rin ang mga gulong niya guys. Ayan, kahit napakabigat ng karga yan guys. Ayan, ganyan kalakas ang mga traktor guys na tagahakot ng mga naaning palay guys. Ayan, ayan guys, talagang malakas itong traktor nila. Ayan, ayan, nakatuntong na sa kalasada guys. Ayan, okay na guys. At dito na tayo ngayon sa isang robot na naman traktor guys. At ayan, magka-harvest na tayo sa may malalim na tubig guys. Ayan, at ang mga palay ay hindi pa natutumba guys, nakatayo pa ang mga palay. Ay lang ang problema guys, ay malalim ang tubig. Ayan guys, malalim ang tubig talaga guys. Ayan, nakita nyo na guys, tubig pero kaya nyo pa rin amihin, kaya nyo pa rin i-harvest ang mga palay guys kahit napakalalim ang tubig guys. Nakikita nyo, malapit nang maabot pa yung mga sako guys. Ganun kalalim, pero ang lakas talaga ng traktor na to, hindi mo lang nababalaho guys. Ayun, ang bilis Ayan, ganyan nagtrabaho mga design na mga reaper guys. Kinaganda ng mga gulong nila, mga gulong ng mga bulldozer guys. Crackling ang mga gulong nila. Ayan, ayan, makikita natin guys. Ayan, kahit malalim ang tubig ng mga palayan, kaya pa rin yan. Kung manual labor yan guys, ay mahihirapan na sila dahil may tubig. Mahihirapan silang magputol ng palay at pag natapos ng po ay hahakotin na lang nila na iiponin. Kaya ang lalim ng tubig guys, kikita nyo na yung gulong bilis pa rin mag-travel itong to. Mabilis talaga mag-travel, bilis. Ayan, ayan, laing lapit sa ayan, sa ito yung lugar ang mga inaming sako. Ayan guys, ayan, ang masakong pala guys ay nilapit lang sa kalasada guys. Ayan, ganyan guys ang design ng mga traktor nila guys. Ayan, ayan, kaya mga magsasaka ay di na nahihirapan kahit maraming tubig na, kahit man
may ulan para silang problema guys. At ang itong mga traktor na ito hindi na nababalaw guys. Ayan, sobrang lalim talaga ng tubig guys. Ayan, gusto nyo magtrabaho guys. Ayan, ito naparaming tubig guys. Ang palayan hindi pa rin nababalaw guys. Taga-harvest natin yun dito. Ay lalim aabot na sa tubig may tubig dun sa may nakasakong palay guys. Talagang mabilis pa rin kahit may tubig. Ayan guys, yun ang pinaganda ng harvester natin ngayon guys. Hindi na sila nahihirapan sa pag-harvest ng palay. At ayan ang makikita natin ngayon guys dito. Ayan, napakalalim ng tubig na guys. At yan isang disenyo ng isang harvester guys. At mayroon ding harvester na na-design guys na jumbo na napakalaking traktor guys. At mamaya ipapakita ko na naman sa susunod na video guys. Dito ang isang disenyo ng taga-Amerika. Guys, higit natin gaano kalalim, maabot pa sa bewang na yata guys. Ayun, may taong nagpo-kuryente pa ng isda guys, nangingisda, kuryente ginagamit guys yan. Dalawang tinutusok niya yung rod ng kuryente guys. Yan yung kalalim pala hanggang sa malapit sa balikat. Yan ang nagpo-kuryente guys. Yan. Marami siguro isda yan guys dahil malalim na tubig, maraming tilapia at mga kito. And guys, sinukuryente ang mga isda. Ayan pala kalalim guys, kita nyo tapa naman ng rito na to. Tatakot na mabalaw. Ayan guys, nakukuryente ang tao, nangingisda dyan sa kalayan. Kahit nakahiga na guys ang mga palay, kaya nyo pa rin sungkitin. At patuloy at papasok na sa loob ng reaper machine guys. At i-prepresan na ng loob. Kaya yan ay dalawang klase guys. Reaper puputulin niya at i-prepresan na rin guys sa loob. Yan, paglabas na palay na, sasako na rin guys.
Ayan guys, tapos na ang isang parte naman ng bukirin palayan. Ayan guys, malapit na naman sa tuyong lugar. Ayan, babagsak na sa nakasako na ng palay. Ayan guys, ganyan kapower ang harvesting machine nito guys. Ayan guys, nakahiga. Ayan, nakahiga ang mga palay. Ayan guys, sige lang guys, mag-harvest ka lang dyan. Kahit napakalalim ng tubig, kayang-kaya man guys. Ayan. Ayan guys, mabilis pa rin guys. Hanggang hindi pa rin nababalaho, hindi pa rin tayo nababalaho guys. Pagkarabas natin kahit napakalalim ng tubig. Ayan, sige lang guys, harvest lang ng harvest. Habang hindi pa masisira ang mga palay dahil sa tubig na malalim. Ayan. Ganyan ang ginagamit sa Luzon guys. Ayan. Marami na tayong reaper. Nagkalap ng reaper ang harvesting machine pala guys na ganyan kalaki. Ay 2 milyon guys ang cost niyan. Reaper machine guys, 2 million ang mga pesos guys ang bayad niyan dito sa Pilipinas. At marami na nagkalat na ang mga reaper machine ngayon guys dito sa Luzon. Mayroon na rin dito sa Abra. Kaya mas marami sigurado doon sa Isabela at Nueva Ecija guys. Talagang rest ground na rin yan ng mga Luzon guys ang Isabela at Nueva Ecija. Ayan guys, meron na rin yan sa Ifugao guys, meron na rin sa Nueva Vizcaya. Ayan, marami rin malulong na bukirin doon sa Vizcaya at Ifugao na kailangan ng reaper machine, hindi lang ang Isabela at Nueva Ecija guys. Ayan. Kaya ito ay nakakapagbigay ng kaginhawahan sa mga farmers guys, ang mga magsasaka sa bukid. Ayan, magsasaka ng mga palay. Ayan guys, kita nyo mga guys, para naglalaro lang siya sa malalim na tubig. Ayan, nababasa na rin ang pit ang lalim na mga sako ng mga palay. Ayan guys, ay malapit na matapang guys, isang linya na lang guys. Ayan, patapos na. Ayan, kahit malalim ng tubig, kaya niya talaga.
Hindi man lang nabalahoy itong traktor na to. Ang gulong kasi ay isang gulong ng bulldozer. Ang tawag na truck leg. Ayan guys, mabilis talaga. Ayan, magababa na ang mga sako ng palay guys na treasure na. Ayan. Hello yung tapos na guys. Ang lalim talaga ng tubig guys, wala ka nang makita ang gulong niya nasa ilalim ng tubig. And guys, parang naglalaro lang, hindi mo lang nakararas ng pagkamalahoy ng ito ang reaper na ito. And guys, akyat na sa ito yung lugar dahil tapos na yung matubig na yung harvest niya. And guys, ayan, ito natin guys ang kubota, ganyan kapawin. Ayan, akyat na sa ito yung lugar. Ayan guys, magtrabaho ang isang reaper machine. At marami pa dito sa taas na naman guys na walang tubig. Tutuloy na naman niya guys dito sa taas. Kaya mga bahay nakahiga na guys. Ayan, nakahiga na mga iba. Ayan. Pero kayang-kaya niya pa rin anihin kahit nakahiga na guys. Makikita natin guys, nakahiga ang mga palay. Ayan guys, ayan, nakahiga. Nakikita natin nasusungkit niya at pumapasok sa loob guys. Ayan. Medyo malambot lang loob guys, may konti lang na tubig guys. Hindi gano'n kaya kanina na napakalalim mga tubig. Ayan, nakahiga. Yan ang isang importanteng nakakaya ng isang harvesting machine guys. Kahit na nakahiga na ang mga palay, walang problema, kaya-kaya niya pa rin guys. Ayan na yung isang reaper na ngayon. Bali tatlo na guys ang nasa bukid ngayon. Nagkakasabay na sila nag-harvest guys. Wala pang isang araw siguro tapos na yun guys, lahat yun guys. Ayan, nakahiga ang mga palay. Ayan nga, bilis. Ayan, nakahiga ang mga palay guys. Kaya pa rin nakahiga ang mga palay guys. Ayan.
Makikita natin guys, ayan, paano magtrabaho ang mga harvesting machine. Ayan. Ayan, nakaiga mga iba. Ayan, nakaiga. Ayan. Kaya niyang dukutin guys ang mga nakaiga. Napaka-importante talaga itong reaper machine na ito. Malaking kaginhawaan ng mga magsasaga guys itong mga machine ito na invento na naman ng mga gumagawa ng machine. Ayan guys. Ayan guys, nakaiga. Ayan, makikita natin. Papakita ko guys na kahit nakaiga ng mga palay ay hina-harvest pa rin niya guys. Yan ang kaginhawa na binibigay naman itong reaper machine ito.
Dito naman tayo guys sa isang design ng isang harvesting machine. And guys, na napakalaki guys, yan, napakaluwang talaga. Yan ay design ng mga taga Amerika guys. Ayan, gawa yan sa USA guys, Amerika yan guys. Napakahaba ng pangputol na lang guys ng mga palay. Yan, jumbo kung tawagin nyo, jumbo harvester guys. Napakalaki, napakaluwang talaga, at sigurado yan napakabilis magtrabaho yan guys dahil sa sobrang luwang. Yan, napakalaki ang tractor na ito guys. Tingnan nyo ang gulong nyo sa taas, hindi na lahat ay hindi na track link. Yung nasa harapan lang guys ang track link. Nasa harapan lang lamang ang parang gulong ng bulldozer. At nakita nyo na guys, na-transfer niya kaagad ang butil na pala sa isang nagkahapon guys. Yan, nakikita nyo yung tubo guys, yung pipe guys ay naka direkta doon sa isang transporter guys ng halay. Nakita nyo guys yung isang pipe na doon na transport na kaagad guys sa kabila. Ayan, yan, para hindi siya maabala ay mayroon taga karga ng kanyang inaani guys na harvest. Ayan, nagawa ng US guys. Yan ay farm ng US America, USA. Ayan guys, yan ang harvester machine nila sa America guys. Yan ay farm nila sa America, Louisiana. Yan guys, Louisiana in America. Ayan guys, ayan guys, nakatutok ang transporter guys ng palay. Ayan guys, nakikita natin guys ang mga gulong nila ay parang gulong ng mga loader guys, malalaki na goma. Ayan, kita natin kung gaano kaluwang ang net pressure niya guys. Yan, talagang maluwang talaga. Yan, jumbo harvester ito guys. Ayan, kita natin. Ayan guys, napakabilis talaga magtrabaho kung magkaganyan. Wala mo lang makitang manual labor na sa Amerika guys, ay sa sobrang luwang ng mga rice field nila. Sobrang luwang ang mga bukil nila sa Amerika guys. Ayan, ganyan ang mga harvester nila sa Amerika guys. Ayan, guys, nakikita natin kung paano magtrabaho itong harvesting nila sa Amerika. Rice field nila sa Amerika guys. Ay dyan, nakikita natin gaano kaluwang ang mga bukil nila sa Amerika. Yan, ganyan guys ang gulong ng mga traktor nila doon. Yan.
Yung nasa harapan lamang guys ang truck link. At yung nasa likod niya ay goma. Ayan. Goma ang gulong sa likod guys. Ayan. Ganyan kalaki guys. Ang tractor nila at ang mga inaani nila na pressure nila ay na-imbak sa taas guys. Nakikita nyo guys. Ayan. Sa taas ay puno na ang taas niya puno na ng palay guys. Ayan. Ganyan kaluwang bagong moderno na design ng Amerika guys, kanilang farm. Ayan, kita nyo guys kung gaano kaluwang yung rice field nila sa Amerika. Ayan guys, yan isang harvester nila guys. Nagka-harvest na lang napakaluwang na rice field. Ayan. At makita natin sa taas guys yung stockan niya ng bodega niya sa taas ng palay na treasure guys ay puno na. Ayan guys, ganyan ang harvest nila guys sa Amerika. Ayan, makikita natin yung palay at napakahaba yung pang-harvest niya, pang-potol niya ng mga palay guys. Napakabilis. Ayan magta-transport. Lapit na doon dahil puno na ang bodega ng itong harvester na to. Ayan guys, kaya transport na niya ang mga palay na nasa bodega niya, itong reaper, habang nagtatrabaho. Story pa rin guys, hindi na lang huminto habang nagtatransport ng palay sa kabilang taga-hakot, taga-transport guys. Kikita nyo guys, yan sila magtrabaho guys, gumagalaw guys ang thresher, ang reaper machine, harvester machine. Ayan, gumagalaw siya. Itong tractor, kita nyo guys, ang tractor dalawa ang gulong niya sa harapan guys, yung malalaki, parang loader. Ito yung mga spike na mga gulong nila guys. Ayan. Kaya kahit malambot ang mga lupa, hindi yan mga nababalaho guys ang mga tractor nila. Ganyan ng Amerika guys sa farming. Hindi sila nanghihilayan sa mga machinery sila, ang lalaki. Ayan guys, nakita nyo mga gulong ang lalaki ng mga gulong. Ilan ang gulong yun? Puno, malapit na mapuno guys sa transporter nila. Nililipat niya talaga. Nililipat niya ang palay na sa kabilang transporter guys. Ang pamagitan ng tubo na yan, ang pipe na yan guys, doon pumapasok ang mga palay guys, pupunta sa kabilang transporter guys, sa tractor. Ganyan guys ang USA, America, USA. Ganyan sila magbukid, ganyan sila mag-farm sa Amerika. Ayan, talagang napakaluwang mga farming nila sa Amerika guys. Ayun, dalawa harvest ng palay guys, namang hahaba ng mga pangputol nila. Ayun guys,
mas mahaba pa kaysa sa traktor. Yan ang ginaano nila guys. Yan. Ayan guys. Ayan guys, nag-transfer na ng palay sa ibang transporter guys. At ito naman ang transporter guys, tumatabi naman sa isang reaper ng Amerika. Ayan guys. Ayan. Grabe ang mga machineries na sa Amerika. Ang lalaki. Ayan ang gulong nito guys. Or 8. 12 ang gulong nitong 10 ang gulong nitong transporter nyo guys. 10 ang gulong. Ayan. Rito na ang lalaki. Jumbo talaga guys. Ayan. Nakikita natin guys, talagang napakalaki ang pangpotong niya ng palay. Ayan. Ayan, napakarami guys ng mga harvesting machine. At nakatotor na pala ang mga transporter guys. Ayan. Sa bawat harvester. Ayan guys, ang isa. Kita natin guys. Yung isang harvester na nakadikit na ang transporter niya ng palay. Ayan guys. Ayan. Yan ang pipe na guys. Ayan. Yan ang maglilipat ng mga rice niya sa kabilang transporter guys. Kita nyo naman ang mga gulong ng mga transporter nila guys. Hindi ordinaryong mga gulong. Tiga-apat pa na malalaki. Ang lalaki ng mga spike. Ayan guys. Talagang super ang mga machines nila sa Amerika guys. Super talaga ang mga machineries na sa Amerika. Ang lalaki, mga jumbo. Hindi lamang mga ordinaryong harvester ang ginagamit nila sa Amerika guys. Ayan, nakikita natin ang gaano kagalente ang mga Amerikano na magbubukid sa Amerika. At mga harvester pa guys ay mga remote, may remote control guys. Kahit ang lalaki ng mga machineries, pero ang ginagamit pa rin nila, pwede pa rin nilang remote control guys ang mga machineries. At dito makikita guys mamaya, panoorin nyo lang ito hanggang sa dulo at makikita nyo kung paano i-remote nila ang mga tractor nila guys. Remote control ang mga tractor nila guys. Kahit walang driver, kahit nasa baba yung driver, mayroon siyang pinipindot na remote control guys. Ayan. Ayan, magkasalubong na yung dalawang harvester na higante guys. Ayan, mga giant harvester guys. Ang lalaki. Isang takbo lang talagang napakalawak ang puputulin yung mga palay. Ayan guys, nagtatransport na ng
palay sa isang naghahakot guys ng palay. Maaaring napuno na ang bodega ng harvester guys. Ayan. Kaya kailangan na niyang ilipat. Ayan na naman guys, nakita natin kung gaano talaga magtrabaho itong mga harvester ng Amerika. Ang galing talagang design ng mga Amerika guys na harvester. Hindi talaga napakabago, mabilis talaga mag-harvest ang design ng mga Amerikano. Guys, at agad-agad mayroong nakatutok na transporter ng kanilang rice. Ilang palay na treasure na guys. Ganyan kagaling. Ayan guys. Tapusin natin ang video nito guys para malaman natin kung gaano ka high-tech ang mga machineries nila sa Amerika. Kahit ganyan kalaki guys, mga higanteng mga machineries ay naka-remote pa rin guys. Thank you for watching guys. Just click on my YouTube channel, Al Johnny Rick.